Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. And speaking of your Sara Duterte, your Vice President, kasi parang hindi na Vice Presidente si Sara ng buong Pilipinas eh. Parang siya ay Vice Presidente na lang ng mga DDS. Napapansin nyo ba ang galawan ni Sara Duterte? Pupunta sa abroad, maninira ng ating gobyerno, sisirain ang Pilipinas, ang ating presidente, samantalang kasama siya, isa siyang Pilipino, kung totoong Pilipino nga siya. Pero meron akong nabasang isang comment ng netizen na napa-oo nga bakit nga ganon? Kasi ilan na pong bansa ang pinuntahan ni Sara Duterte at siya ay nagrally at siya at ang kanyang mga supporters doon ay nagsisisigaw ng bring him home, bring him home, bring him home, na para bang pakikinggan sila ng ICC. Pero, sabi ng netizen, considering na si Sara Duterte ay Vice President of the Philippines, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, at siya po ay nagpupunta sa iba't ibang bansa. Pero, she was never even invited to be a keynote speaker or even a resource person by any institution, organization, university, or association. Not even a small club. Wala, nada, zero. Totoo naman, ikaw, second highest official of the Philippines. Nagpunta ka sa ibang bansa. Siyempre, malalaman ng mga opisyalis doon. Presidente man siya, or Prime Minister, o kung ano man ang tawag sa mataas na opisyal nila, malalaman na mayroong isang Vice President ng isang bansa na pupunta doon. Hindi ba dapat ang gawin nila? Magpadala man lang sila ng representative para i-welcome yung second highest official of the land, in this case, of the Philippines. But, never na nangyari yon. Saan na ba siya mga bansa nakapunta? Sa Netherlands? Malaysia? Australia? Bakit hindi siya ginawang keynote speaker? Saan lang siya nagsalita? Doon sa kakapiranggot ng mga nakikinig sa kanya. Wala nag-imbita sa kanya. Kahit na anong function. Walang welcome committee. Walang nothing. Hindi ba nakakahiya yun para kay Sara Duterte? Ano bang ibig sabihin nun? Dahil wala kang value kung saan bansa ka man galing, that you are nothing but a nuisance. Sisirain mo yung magandang relasyon ng mga tao doon, kahit na pro or anti-government, at least walang nag-i-instigate, walang nag-fuel the fire para mag-alsa or magkaroon ng division yung ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Pero anong ginagawa ni Sara Duterte? Pupunta sa isang bansa, magsasalita siya, and that will cause division from the Filipinos in that country. Kasi kahit na sila ay magkaiba ng paniniwala, hindi naman sila magkakaroon ng clashes. Pero sa ginagawa ni Sara Duterte, nagkakaroon tuloy ng pagkakawatak-watak ang mga Pilipino natin. Dahil kung hindi mo pag-uusapan ang politika, kung kanino ka panig, kung Duterte ka o Marcos ka, ang mga Pilipino sa ibang bansa, nagkakaisa po yan. Kahit na anong religion mo, kahit na anong political affiliation nyo, basta kayo ay nasa isang bansa at kayo ay mga Pilipino, magkakaroon kayo ng pagkakaisa. Pero sa ginagawa ni Sara Duterte, nagkokos siya ng division amongst our Filipino kababayans. O hindi po ba? At dahil alam ng mga bansang pinuntahan niya ang kanyang agenda, ang kanyang pakay kung bakit siya nagpunta sa kanilang bansa ay para mag-rally at siraan ang kanyang sariling bansa, wala ni isang opisyalis ng bansang yon. Kahit na representative na lang para bigyan ng welcome itong si Sara Duterte, maimbitahan man lang sa pa-welcome lunch or dinner o kung anumang mga aktibidades na ibinibigay kapag merong bumibisitang opisyalis from other countries. O hindi ba isang kahihiyan yun para kay Sara Duterte? Sabi pa nung nag-post ito, nakakaharap lang di umano ni VP Sara sa kanyang trip abroad ay maliliit na grupo ng overseas Filipino workers sa tulong ng mga pipitsuging event organizers. So what does this tell you?
Simple. She has no value. Period. Kasi wala na pong ginawa si Sara Duterte. Araw-araw na lang sa paglabas ng kanyang mga statement, sa kanyang mga videos, ang maririnig nyo na lang ay paninira sa ating gobyerno kay President Bongbong Marcos na akala mo siya ang may hawak ng lahat ng solusyon, na bawat problema ng bansa ay meron siyang sagot, meron siyang definite solution to end the problem. Puro kasinungalingan lang naman ang sinasabi niya. Tulad halimbawa nitong sinabi niya tungkol sa pagpapauwi sa ating mga kababayan na naipit sa gera ng Israel and Iran, na salamat naman sa Diyos ay natapos na po. Pero bago po natapos yan, nagbitaw na naman ng salita itong si napaka-perpektong Vice President natin. Sabi niya, intellectually challenged. Yan ang sinabi ni Sara Duterte sa sinabi ni President Bongbong Marcos that the Middle East crisis has no impact on Philippine economy. Yan po ay isang napakalaking kasinungalingan. Ganyan po si Sara Duterte. Talagang binabaliktad, binabaluktot ang mga nangyayari, mga ginagawa, mga sinasabi ni President Bongbong Marcos. At ang statement pa niya, intellectually challenged, na kung sa Tagalog kabobohan. Itong sinabi ni President Marcos na wala daw impact sa Philippine economy yung gera sa Middle East. Pero yun nga ba ang sinabi ni Bongbong Marcos, na walang impact sa ekonomiya ng Pilipinas ang gera? Pero ang sinabi po ng ating Presidente Bongbong Marcos, the Middle East tension has no significant effect on Philippine economy. Magkaiba po ang no significant effect sa no effect. Then, ang sinabi ni Sara Duterte, sinabi daw ni Bongbong Marcos na yung gera sa Middle East has no effect on the Philippine economy. Walang epekto whatsoever. Yun ang gusto niyang palabasin na sinabi daw ni Bongbong Marcos. Ang sinabi ng ating presidente, yung Middle East tension has no significant effect. Ibig sabihin ng no significant effect, meron pong epekto, pero hindi ganun kalala or kasignificant. Dahil nabasa ko elsewhere na hindi naman na tayo nakadepende 100% ng ating langis sa Middle East. Meron na po palang ibang nakukuhanan tayo ng krudo. At sinabi na rin ni President Bongbong Marcos, yes, magkakaroon talaga ng epekto yan pagdating sa presyo ng langis at sa presyo ng bilihin. So sana itong si Sara Duterte, bago magbitiw ng statement, siguraduhin niya lang na hindi fake news yung kanyang ibabalita. Pero siyempre, sa pagkakakilala natin kay Sara Duterte ngayon, sa 10 sinasabi niya, 11 ang kasinungalingan. At kung mapapansin niyo, lahat ng sektor ng ating gobyerno pinanghihimasukan ni Sara Duterte. Nagbibigay siya ng mga comments, mga suggestions na dapat ito ang gawin, dapat ganun ang gawin, na akala mo siya ang hulog ng langit sa atin, na kapag siya ang naging presidente, well, God forbid, masusolusyonan niya lahat ng problema ng bansa. Naalala ko tuloy yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte, in 3 to 6 months, borado ang krimen, borado ang droga. Natapos ang 6 na taon, si Digong mismo ang umamin na mahirap palang puksain ang droga sa Pilipinas. Ngayon naman, ang pinakailaman ni Sara Duterte ay ang PNP. Dahil siguro si General Torre na ang bagong PNP chief natin. Meron po siyang suggestion. PNP Chief General Torre, makinig po kayo sa sasabihin ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone? May robot?
May CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa, ilalagay ko ang pulis sa kanto? Na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours, pag nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis, na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with Oh, hindi ba? Mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Ano bang klaseng vice president tayo meron? Ako, iniiwasan kong sabihin yung sinasabi ng nakararami sa ating mga netizens na si Vice President Sara Duterte daw ay bobo. Kung ang pagbabasihan ay yung kanyang mga speeches, yung kanyang mga interviews, yung kanyang mga binibitawang mga salita. Sabi ko pa sa isang video ko, hindi naman siguro magiging abogado itong si Sara kung siya ay bobo. Pero kung minsan, malapit na po ako talagang maniwala sa sinasabi ng nakararami sa atin. Mantakin nyo dito, dahil tayo ay advanced na sa technology, huwag nang pagurin ang mga pulis sa pagpapatrol o sa pagroronda. Gamitan na lang daw ng advanced technology tulad ng mga drones. So, ang mangyayari pala niyan, kunyari merong holdapan sa isang kanto at ito ay naispatan ng isang RoboCop or ng isang robo-drone. Nakita sa CCTV na merong holdapan na nagaganap sa isang kanto. So, saka pa lang titimbrihan ang mga pulis para puntahan yung kaganapan ng pag-hold up doon sa isang kanto. Ngayon, pagdating ng pulis doon, wala na yung hold-upper. Naiwan, umiiyak yung biktima. Or kung minalas-malas si biktima, baka siya ay naggripuhan na sa tagiliran o baka nakahandusay na lang siya doon at naliligo sa sariling dugo. Yan ang napakagandang suggestion at gagawin ni Sara Duterte kapag siya ang naging presidente na. Gamitin ang advanced technology ng mga robocops, ng mga robot, ng mga drones. Dahil ang CCTV ay hindi napapagod. Namomonitor nila 24/7 ang bawat sulok ng Pilipinas. So wag nang magpakalat ng mga pulis, magpakalat na lang ng mga drone. Para kapag may naispatan na krimen, ititimbre yun sa mga istasyon ng pulis. Para pagdating sa scene of the crime, wala na yung kriminal. O hindi ba? Napakaganda naman ng suggestion ni VP Sara. General Torre, pakinggan mo si Sara Duterte dahil ito ay pinag-isipang mabuti ng isang napakatalinong vice-presidente. Ito ang dapat gawin dahil sa tayo ay nasa advanced technology na at para hindi na mapagod ang mga polis dahil ang teknolohiya ay hindi napapagod. Palakpakan po natin ang ating vice-presidente. Kaya ito rin naiisip ko ayoko po talagang gamitin yung salitang bobo dahil parang nakaka-degrade naman para sa isang taong wala naman ng value sa ating gobyerno. Pero para kay Sara Duterte, wala po siyang pakialam sa pakiramdam ng ibang tao. Kung ano ang gusto niyang sabihin, kahit na alam natin na falsehood o fake news o kasinungalingan, wala siyang pakialam. Dahil kung natatandaan niyo yung sinabi niya dati, wala siyang pakialam kay totoo o hindi yung kanyang sasabihin, basta siya ay maninira. Kasi meron akong nabasang isang statement na naman ni Sara Duterte na wala siyang pakialam sa pakiramdam ng kanyang stepmother na si Hanelet Avancenia. Ano ba ang tawag doon? Kasi buhay pa naman ang nanay ni Sara Duterte. Yung pong unang asawa at nag-iisang asawa dahil yung nanay lang po ni Sara ang pinakasalan ni Duterte. The rest is naging babae lang ni Digong. Pero hindi man lang ba iniisip ni Sara Duterte na masasaktan naman yung common law wife ni Duterte ngayon na si Hanelet?
Huwag na nating isama kung sino pa yung mga ibang babae ni Digong ngayon. Dahil ang sabi ni Sara Duterte, sabi ko sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga tong si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makakapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Girlfriend lang. Buti hindi sinabi ni Sara na kabit, no? Well, kahit papano doon, binigyan niya ng respeto si Hanilet. Pero yung sinabi niyang lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Ano kaya ang masasabi ni Kitty dito, no? So nakita ninyo, si Sara Duterte ay manhid na tao. Wala siyang pakialam kung meron siyang masasaktan o ma-offend sa kanyang binibitawang mga statement. Lalo na sa current common law wife ni Digong. Pero knowing Sara Duterte, sa kanyang mga binibitawang salita, lalo na kay President Bongbong Marcos, bastos po talaga siya. O ayan ha, hindi ko po sinabing bobo. Ang nasabi ko lang, bastos siya. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa kalutangan ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.